eto pong si Tito Sen mga kababayan, nagsalita po patungkol dito sa impeachment mga kababayan nitong si Sara. At ngayon mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, etong binanggit dito ni Tito Sen ay base sa kanyang personal na experience dahil nga 2 beses na niyang nasaksihan at naging parte pa nga siya mga kababayan noong mga nagdaang impeachment. So ngayon, pakinggan natin yung sinasabi dito nitong si Tito Sen mga kababayan about po sa impeachment nitong si Sara. Ano po kung eto ba ay may pag-asa or baka next year na lang mga kababayan mapag-usapang muli etong impeachment nitong si Sara. So ngayon ito i-play po natin. Impeachment. Ano pong thoughts nyo? Paano natin dapat tingnan itong mga final na impeachment complaint laban po kay VP Sara? Mayroon talagang detalyado yan, yung mga rason po nila. Mayroon din na nag-leak na message ni PBBM na sinasabi niya sa camera na Wait lang, sabi dito ng taga-suporta ni Digong, sabi ni Denzor Tiza, adik ka boss no? Tingnan mo kung sino yung mas mukhang adik sa amin ni Banat Bay. Tingnan mo kung sino yung mas mukhang adik sa amin ni Banat Bay. huwag nyo nang ituloy yan kasi masasayang yung oras natin. Mas marami tayong dapat tutukan na trabaho. Your thoughts on impeachment? Yung mga Eto mga kababayan, personal pong opinion niya ni Tito Sen. Base sa mga naranasan niya na mga nagdaang impeachment. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. file ng impeachment, meron sarili silang pananaw. May sarili silang opinion. Of course, meron ding opinion na kontra. Di ba? Pero ako, ang point ko doon is, the big question is, do you have time? Do you have time to handle that? And give the Vice President a chance to answer? Di ba? Kasi nga naman mga kababayan, nung panahon na pinag-uusapan yung impeachment ni Erap, kung matatandaan nyo yun mga kababayan, and then yung impeachment nitong si Corona, wala kasing eleksyon nun. At hindi kasi mga kababayan, gahol at gipit po sa oras ng mga panahon na yon. Kaya kung titingnan po natin mga kababayan, ang tinatanong dito ni Tito Sen, meron pa bang oras? Kaya nga mga kababayan, talagang kung titingnan natin, medyo gigipitin nga sa oras. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag ginusto kasi may paraan. And then kung mapapakinggan nyo naman yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, kapag kasi mga kababayan, lumapag na sa kanila yung impeachment laban po dito kay Sara, wala silang ibang gagawin kung hindi gampanan po yung trabaho nila. Unlike dun sa sinabi nitong si Jinggoy Estrada na magbabakasyon na mga kababayan. Kaya malabong umusad yung impeachment laban po dito kay Sara Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. The impeachment charges. Ang tanong kasi, magpapasko na eh. Magbe-break sila ng, I think, December 18, 19, or something like that. 20, if I'm not mistaken. So magbe-break tapos babalik ang yan, Senate. ano na. Oo. Baka from that time, kailan nila isasampa sa Senado yan? Before Christmas? Palagay mo before Christmas, sinabmit. Ano mangyayari? Kasi Senate ang magsisilbing impeachment court. Impeachment court. Baka 1-2 linggo kulang pa para i-discuss ng Senate ang impeachment rules. Unless they adopt the impeachment rules that we passed before. Medyo dadali ng konti. Pero again, do they have time to do that? Ito kasing nangyayari nung araw, impeachment era, impeachment ni Justice Corona. Corona. Ang timing, walang eleksyon na padating. Ito ngayon, meron. So, ang mangyayari dito, meron silang wala silang time this December. I doubt it. No? And then, pagbalik nila ng January, middle of January, magbe-break ng second week of February. Kasi mag-eleksyon na. Wala ka pang isang buwan. Mamadaliin. Okay. Ngayon, ano yan? Aalisin ba nila yung break? Itutuloy ba nila? Would that give them enough time? Paano yung mga 7 kumakandidato ron sa Senado? Tama din naman. Umakandidato yun. Yung ba magiging impartial ang tingin natin? Or kaya goes back to the question of, do they have time? Tama si President Marcos sa sinasabi niya. Kung wala naman kayong oras, huwag nyo naksayin ng panahon yan. Kung mamadali Kusuhin na lang natin kung ano yung mga pangangailangan ng gobyerno hanggang pagdating ng July, mag-meeting sila uli. Ayun, diba mga kababayan,
Kasi nga, eto kasi yung possible na mangyari dyan. Gaya nga ng sabi ko, matatandaan nyo yung sinabi ni Sir Ronald Aliamas, mga kababayan, kung hindi may i-file, kung hindi uusad ang ngayong susunod na linggo, wala na yan, mga kababayan. Pero, hindi naman isinasarado yan dyan. Possible na mapag-usapan pa rin yan, mga kababayan, di after election na. Pero gaya nga nung sinasabi naman nung iba, malabo na daw ma-impeach etong si Sara after election. Kasi nga mga kababayan, ang iisipin naman ng mga mananalo na mga politiko yung kanilang kinabukasan sa darating na 2028. Ang problema kasi dito mga kababayan, ang tanong, mananalo pa ba etong si Sara pagdating ng 2028? Ngayon pa nga lang mga kababayan, ayaw na ng tao. At kung mapapansin nyo pa nga dun sa mga balita na natalakay natin nung nakaraan, isinusuka na nga daw mga kababayan. 'Di ba? Di umano. So ngayon, ang tanong dito, kung matatapos itong 2025 midterm election, malaki pa ba ang possible na ma-impeach itong si Sara pagdating mga kababayan ng pagkatapos pala ng eleksyon? Kasi ang sabi nga dito ni Tito Sen, o di pagdating ng July, mag-usap-usap ulit kayo. So possible mga kababayan na hindi pa rin makakalusot etong si Sara. Kasi nga kung mapapansin ninyo, 'di ba yung komite, mga kababayan, nitong si Congressman Joel Chua, itinigil na yung investigasyon patungkol dun sa confidential funds. Bakit mga kababayan? Kasi mga kababayan, naisampa na yung impeachment complaint laban po dito kay Sara. At ang pag-uusapan nga dyan at iimbestigahan dyan, ang isa sa iimbestigahan dyan is yung maanumalyang paggamit or paglustay ng pera ng mamamayan. So possible na umusad pa rin po yan ngayon. At kung pagbabasihan nga natin, uulitin ko yung sinabi ko sa inyo kanina, kung pagbabasihan natin yung paliwanag ni Senate President, mga kababayan, pag dumating sa kanila, obligado sila nagampanan po yan. Obligado sila nagampanan yung trabaho nila. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. After the election, After parang the ang elections. nakikita nyo is mas ideal kung talagang, ayan nga, depende sa pagbabasihan, ay pagkatapos na ng election. Kung i-take up nila talaga. Kasi Eto mga kababayan, na take note yung sinasabi dito ni Tito Sen, yun po ay personal na experience niya dahil nga dalawa na nga namang impeachment na pangyayari yung nasaksihan po niya. Kaya nga lang hindi na impeach etong si Erap kasi nga kusa siyang bumaba sa kanyang pwesto mga kababayan, kusa niyang binitawan yung pagiging presidente. Ano po, kaya kung matatandaan nyo, di ba, nagkaroon din ng issue ng impeachment doon kay Corona, na kung saan mga kababayan, isa rin po siya doon sa naging senador mga kababayan na kaparti po noon. So ngayon, kung titingnan po natin, yung ikinikwento niya dito, yung personal experience po niya. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. I said, no, I don't have an opinion on whether their charges are correct or not. You know? Pero yung more sa akin, of yung more ng timing. pag-discuss, pagtingin doon sa kaso, Dalawang- kung dapat kung kausad-usad siya, kung may basis Yes. after the election. Dalawang impeachment ang pinagdaanan ko eh. Di ba? Madugo for the impeachment court. Sa inyo, sa Senate. Oo, dahil wala ka ng ibang magagawang trabaho. Tama naman kasi nakafocus na mga kababayan doon sa impeachment nitong mga politiko na nai-impeach. So ngayon, eto hindi naman sinasabi ni Tito Sen na mauuwi sa wala yung mga impeachment complaint laban dito kay Sara. So pagdating ng July, mga kababayan, bakante na sa oras, bakante na sa panahon, o di pag-usapan ulit yung about sa impeachment nitong si Sara. Pero ang tingin ko dyan mga kababayan, uusad po yan. Dahil tumigil yung investigasyon ng komite nitong si Congressman Chua mga kababayan dahil nga ang katuwiran po nila na isampa na yung impeachment complaint laban po dito kay Sara. So possible mga kababayan na ngayong linggo uusad yung impeachment na yan laban po dyan kay Sara. Ano po, so ngayon maliwanag naman mga kababayan etong sinabi ni Tito Sindito na ang tanong lamang niya at saka yung idinidiscuss niya dito mga kababayan at sinasabi publicly, may oras pa ba? Ano po, so ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito naman sa next topic po natin na kung saan, eto mga kababayan, yung kampo na naman ni Sara, nag-iingay na naman. Si Bato de la Rosa at saka itong si Panelo. Alam niyo, nung nakaraan ko pa gustong pag-usapan to nung lumabas etong balitang ito
na kung saan mga kababayan, ayon daw po kay Panelo, eto pakinggan nyo itong mabuti ha, ayon daw kay Panelo, yun daw pong impeachment na galawan, political agenda lamang daw po para maalis itong si Sara Duterte sa 2028 mga kababayan. Kasi nga, tatakbo daw po ito sa pagka-presidente. Yan ang tingin ni Panelo. Pero mga kababayan, alam nyo ba, kahit hindi naman ipa-impeach itong si Sara, hindi na siya mananalo sa 2028. Bakit mga kababayan? Kaya lang naman siya nanalo sa pagka-vice-presidente, nung 2022, dahil dinala siya ng Marcos loyalist. Pero kung hindi sinuportahan niya ng Marcos loyalist, malamang natalo yan ni Kiko Pangilinan. Yan yung totoo dyan mga kababayan. Dahil hindi naman ganun pakalakas, etong si Sara katulad ng kanyang tatay na presidente mga kababayan. Hindi niya nabitbit yung kasikatan ng kanyang tatay. Yung iba pa nga mga kababayan nating Pilipino hindi kilala etong si Sara Duterte nung 2022. Kaya nga mga kababayan, eto pasintabi ha, dun sa iba na mga naging kasamahan nating vlogger. Kaya nga mas pinag-uusapan, mas ipinupush dati si Sara na pag-usapan kasi hindi naman siya kilala mga kababayan nung panahon na yon. At nararamdaman dati na matatalo etong si Sara na itong si Kiko. Kaya nga dati ipinupush etong si Sara na pag-usapan nung 2022. Kaso nga lang ang problema, hindi nga siya kilala ng ibang mga kababayan nating Pilipino. So kung hindi yan tinulungan at hindi yan sumama kay PBBM, hindi yan mga kababayan mananalo. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. The political agenda is to eliminate VP Sara for the 2028 presidential election at all costs. Naniniwala ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay naglalayong mapigilan itong tumakbo sa 2028 election. Sabi dito, wait lang, basahin natin. Ikaw lang ang hindi kilala. Remember? Isa ako sa naging vlogger noong 2022, national election. At alam ko yung history sa likod niyan. Tandaan nyo yan. Yung mga hindi nakakaalam dyan, yung matatagal dito, alam nyo yan. Diba mga kababayan, hindi ganun kalakas dati si Sara. Kaya nga mga kababayan, yung ibang mga vlogger nung panahon na yon, hindi naman ganong ibinablog si Sara. Buti na nga lang nung sumama siya kay PBBM, dun lang naman siya ibinlog ng iba sa mga kasamahan namin, especially dun ko lang siya ibinlog mga kababayan. Kaya nga yung mga, eto tandaan nyo ha, remember naging vlogger ako ng 2022 national election. At alam ko kung ano yung nasa sa likod ng istorya niyan mga kababayan, hindi mananalo yan. Kaya nga malakas ang loob dating sabihin na hindi mananalo yan ng 2022 kung hindi yan sumama kay PBBM. Kung hindi yan naging katandem ni PBBM. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya sa tingin ni Attorney Panelo, magtutuloy-tuloy ang pagsusulong ng impeachment dahil ito naman aniya ang nasa political agenda ng mga grupong nakakapamayani sa ngayon. Hindi na rin umano siya nagulat nang mayroong maghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ako sinasabi ko na ever since, tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kadududa yan. Okay? Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan. Bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda nga. Ngunit para sa bagong alyansang makabayan, hindi politikal ang kanilang agenda sa pagsusulong nila ng impeachment laban kay VP Duterte. Ang habol umano nila ay mapanagot ang sa tingin nilang may kasalanan, lalo na nga kung may kinalaman na sa kaban ng bayan. Tsaka mga kababayan, hindi kasi porket mga kababayan iniimbestigahan itong si Sara, inaapi na, pinagtutulungan na ng gobyerno. Hindi po ganon. Kaya siya iniimbestigahan mga kababayan, yung kanyang opisina, kasi may lumabas talaga mga kababayan na dapat itanong dito sa opisina nitong si Sara at sa isang departamento ng ating gobyerno na hinawakan po niya. Napakasimple lang naman ang tanong saan napunta ang pera ng mamamayan? Mahirap bang sagutin yon? Sa bagay mga kababayan, kung dinala yan sa hindi maganda, mahihirapan talaga silang sagutin yan. Pero mga kababayan, kung yan po ay dinala sa maayos, masasagot po nila yan. Kaso ang problema mga kababayan, pinagkatiwala nga ng buo yung 125 million dito kay Colonel La Chica mga kababayan at ipinagkatiwala yung ibang pera dito kay Nolasco na dapat mga kababayan nasasagot kung saan napunta. Ang problema,
yung mismong isa sa mga tauhan itong si Sara hindi maipaliwanag nitong si Gina Acosta kung paano ginamit yung pera na ipinagkatiwala niya dito po kay Colonel Chica. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. I think ang agenda namin dito is for accountability. The removal of the Vice President is Tama. only the outcome of the impeachment proceedings, and I think it's well within our rights as citizens to seek accountability when public funds are involved. Kung pera ng taong bayan yung nawawala o hindi ma-account o hindi tamang ginastos, I think may batayan naman tayo. Paliwanag ni Renato Reyes, Secretary General ng Bayan, marami silang nakitang pinagkagastusan na walang kinalaman sa kahit anong confidential activities o information gathering ng Office of the Vice President. Paano ka nag-conduct ng intelligence and information gathering sa last 11 days of the year na may 4 na holidays, so you only have 7 working days to conduct so-called intelligence information, intelligence operations, information gathering. Who are these people? Bakit pare-pareho yung handwriting doon sa pagkakasulat ng mga acknowledgement receipts? Why are you spending 16 million pesos for safe houses? Bakit ka bumibili ng office supplies, tables, and computers that have nothing to do with intelligence operations or information gathering and against the existing guidelines? Samantala, nagpakita rin ng Partido Lakas ng Masa ng suporta sa impeachment laban kay VP Duterte. Ayon sa presidente nito na si Calio D. De Guzman, ang magagawa lang nila ay ang pagkilos at pagsuporta sa nasabing hakbang. Hindi namin ay yung papa-impeach. Partida, eto kaharap pa si Panelo, mga kababayan, sinasabi ni Leo de Guzman na talagang suportado nila, mga kababayan, yun lang magagawa nila, yung pagpapa-impeach dito kay Sara. Mismong kaharap si Panelo. Talaga. Oo. Sana. Hindi lamang si Sara. Kasi marami naman yung mga kurap din sa loob ng Kongreso. Ang problema lang, single out. No? Pero anyway, yan kay Sara dapat suportahan. At kung may mga kaso pang ilalabas para din sa iba pa na kurap din, dapat maisulong. Dagdag pa ni De Guzman na sila ay naniniwala na sapat na ang 2 reklamo o kaso laban sa Vice-Presidente, ngayon na kanila aniyang susuportahan para magtagumpay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So maliwanag naman, mga kababayan, ayon dito kay Panelo, ito daw pong impeachment na galawan laban daw po kay Sara, isang planado na hakbang pa mga kababayan para i-eliminate, tanggalin itong si Sara at hindi maging balakid sa darating na 2028 national election. Kasi nga, malaki daw ang tsansa na itong si Sara pag tumakbong presidente ay maging sagabal, mga kababayan, doon sa nagbabalak daw na maging presidente. Yan ang tingin dyan, mga kababayan, ni Panelo. Pero kung liliwanagan lang nila yung pag-iisip nila, kaya napapag-usapan at kaya humantong sa point na ipinapa-impeach itong si Sara kasi hindi maipaliwanag kung saan dinala ang pera ng mamamayan ng kanyang opisina, mga kababayan. So kung naipaliwanag agad ito ng mas maaga na may backup evidence, mga kababayan, o di mas maganda na absuelto niya yung kanyang sarili. Kung wala namang, eto na nga lang yan, mga kababayan kung wala namang mali na ginawa ang opisina nitong si Sara sa pag-handle, pamamahala, pangangalaga ng pera ng mamamayan, mga kababayan, kung wala talagang anomalya, wala sanang ganyan. Kaso ang problema, hindi na nga maipaliwanag, may mga pangalan pang lumalabas na hindi naman po nag-e-exist. Yun po, mga kababayan, kasi ang dapat nasagutin nila. Ano po yung tanong ng taong bayan kung saan napunta yung pera ng mamamayan.